Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Shopinos.com. Easy, secure, happy shopping! Good morning and welcome back sa Panahon TV. Dahil nga may inaasahan tayong bagyo na papasok dito sa Philippine Area of Responsibility ngayong araw, marahil nagtataka kayo kung ano kaya itong magiging lagay ng panahon. Kaya naman silipin natin itong forecast ng pag-asa sa iba't ibang bahagi ng bansa. Unahin natin dito sa Luzon kung saan sa Metro Manila, itong ating temperatura yun po ay sa 25 hanggang sa 32 degrees Celsius na agwat. Itong inaasahan namang weather condition, yan po ay a fair weather. Dito po yan iiral sa may Baguio, Tuguegarao hanggang dito sa may Loag, pati na rin sa Olonga po hanggang dito sa may Tagaytay. Kung kayo naman ay nasa bahagi nitong Legazpi hanggang dito sa may bahagi nitong Puerto Princesa, inaasahan natin itong mga tsansa ng pag-ulan sa mga susunod na oras. Check naman natin sa may Visayas within the day, posible pa rin itong mga pag-ulan dito yan sa may Iloilo. Gayon din dito sa may bahagi ng Bacolod at sa may Metro Cebu. Fair weather condition naman itong inaasahan natin dito po yan sa may bahagi nitong Tacloban. At kung kayo naman ay nakasubaybay sa atin all the way from Mindanao, alamin naman natin itong magiging lagay ng panahon dito sa may Zamboanga. Inaasahan natin itong mga tsansa ng pag-ulan sa mga susunod na oras. Kung kayo naman po ay naandito sa may Cagayan de Oro, pati dito sa may Metro Davao, inaasahan natin itong generally fair weather condition. Ibig sabihin po niyan, bahagya hanggang sa maulap na panahon ang ating mararanasan at posible pa rin ang mga pulo-pulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog. Sa punto pong ito, tingnan naman natin itong 3-day weather forecast ng Pag-asa. Unahin natin sa City of Pines sa mga magpapalamig sa nasabing bahagi nga ng Pilipinas. Inaasahan naman natin na hindi kayo bibiguin nitong generally fair weather condition. Simula po yan bukas hanggang sa araw ng Huwebes. Pero pagsapit nitong Biyernes, make sure na magdadala kayo ng payong dahil posible na itong mga pag-ulan. Sa mga estudyante naman ng Metro Manila Schools, inaasahan natin itong maulang panahon bukas. Magpapatuloy po yan hanggang sa araw ng Biyernes. Ang ating namang temperatura yan po ay between 24 hanggang sa 31 degrees Celsius sa mga susunod na araw. Check naman natin sa Metro Cebu, maulang panahon din ito naghihintay bukas at pagsapit ng araw ng Huwebes hanggang sa Biyernes, same weather condition itong ating inaasahan. At ang ating temperatura yan po ay between 25 hanggang sa 29 degrees Celsius. Punta naman tayo sa Metro Davao kung kayo po ay bibisita dito sa lugar kung saan unang namuno si President Rodrigo Duterte. Inaasahan naman natin dyan itong generally fair weather condition. May tsansa pa rin na mga pulo-pulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog at ang ating temperatura. Yan po ay nasa pagitan ng 24 hanggang sa 34 degrees Celsius. At panghuli na lamang sa may Zamboanga City. Kung kayo po ay pupunta sa nasabing probinsya para tikman ang kanilang mga ipinagmamalaking kakanin, huwag kalilimutang magdala ng payong bukas. Inaasahan natin itong mataas na tsansa ng mga pag-ulan. Pagpasok naman itong araw ng Huwebes hanggang sa araw ng Biyernes, inaasahan nating magbabalik itong generally fair weather condition. At samantala bukas nga opisyal na magtatapos itong isang buwang pag-aayuno ng ating mga kapatid na Muslim. Kaugnay po yan idineklara ni President Rodrigo Duterte bilang regular holiday sa buong bansa ang araw ng Miyerkules, July 6, 2016. Batay sa kautusan, ito po'y para mabigyan ng pagkakataon ang lahat na makiisa sa kahalagahan nitong tinatawag na Eid al-Fitr. Balita naman kaugnay ng kalusugan, nangako si bagong Department of Health Secretary Pauline Jean Rosel Uybal na gagamiting mabuti ang mga pinalaking pondo ng ahensya. Kumpara noong 2010, 5 beses na mas mataas ang budget ng Department of Health na sa ngayon ay umaabot na sa 154 billion pesos. Kabilang anya sa mga palalakasin pang programa, itong Service Delivery Network ng DOH.
Isa ang cancer sa mga sakit na sa kabila ng mataas na bilang ng mortality rate ay wala pa ring tiyak na lunas. Sa isang pag-aaral sa Sweden, natuklasan naman ang kakayahan ng pag-eehersisyo na labanan ang cancer. Sa nasabing experiment, 10 kalalakihan itong pinag-ehersisyo sa loob ng 1 oras at kinuhaan ng blood sample. Nang ilagay ang sample sa prostate cancer cells, ang mga nasabing dugo nga ay lumabas na may kakayahan itong mag-suppress ng 30% ng cancer cells. Sa ngayon, kabilang sa mga options sa pagpapagamot sa cancer, itong chemotherapy kung saan pinapatay itong cancer cells, subalit ang negatibong epekto nito, damay rin maging ang mga cells na kailangan ng ating katawan. Diyan lamang po kayo, magbabalik pa kami matapos ang isang paalala.